siguro napanood yun din po sa mga balita, mga kababayan, na kung saan ay tinawag nga at sinabi nga ng tagapagsalita ng tawag dito House of Representative or Kongreso na fake news daw itong si Basti Duterte, patungkol sa aligasyon niya na dati daw ang pera ni Martin Romualdez ay 200 million lang, ngayon ay lumulubo daw po ito at umabot nga daw po ng 3 billion na. Ayan. So, Ma'am Emma, maraming salamat sa iyong super sticker. 800 yen super sticker. Thank you so much po. And kay Ma'am Ripley's, or Sir po ba? Ripley's TV. And kay Wilma Lopez. And may love shoutout po kay Joel Ferrer. Ayan. So, ito po, mga kababayan, ang ating unang topic na pag-uusapan. Mga kababayan, mabilis lang naman po magsabi ng aligasyon. Mabilis lang naman po gumawa ng kwento, lalong-lalo na kapag sanay ka. Yeah, Ma'am Emma, salamat po. And kay Mike Medina, hello po sir. So ito nga mga kababayan, sinabi po mismo ng tagapagsalita ng House of Representative na walang iba kundi si Princess Abante, na nakalagay dito, Mayor Sebastian Duterte latest tirade is another baseless attempt to smear Speaker Ferdinand Martin Romualdez. The figure he cite are nothing but absurd fabrication. Proof once again of Duterte's penchant for fake news. Sabi ni Attorney Princess Abante. So ito po mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo na kung saan ay sinabi ngang fake news daw si Baste. May ads lang po ha mga kababayan. Baka naman kasi totoo. 'Di ba? Baka naman kasi, actually mga kababayan, hindi naman po siguro magsasabi si Baste kung walang basihan. Baka naman kasi totoo. Kasi may kasabihan nga tayo mga kababayan na kung hindi totoo, wag ka mag-react. Kung hindi totoo, wag mo nang pansinin. Bakit? Kasi pag pinansin mo yan at mag-react ka, nangangahulugan lang na guilty. Kasi may mga kasabihan nga tayo, salita lang yan, wala namang pinakitang proof, bakit tayo apektado? Pero kung patulan natin yung mga ganyang salita, ibig sabihin, baka totoo nga. Nagtatanong lang mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo ha. Tawag na fake news ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ang aligasyon ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Speaker Martin Romualdez. Hinamon ni Duterte ang House Committee on Appropriations na imbestigahan ang SALN ni Romualdez na lumobo umano mula 200 million pesos noong 2022 sa 3 billion pesos ngayon. Ayon kay Attorney Abante, walang basihan. Gawa-gawa lamang at fake news ang aligasyong ito ni Duterte. Pino na rin ito ang anyay matinding pagkukunwari ng Acting Davao City Mayor na nananawagan ng transparency, samantalang kilala naman ang mga Duterte na hindi nagsasapubliko ng kanilang SALN. Dagdag pa ni Abante, isinusumite alinsunod sa batas ang SALN ni Speaker Romualdez. Nako! Narinig nyo mga kababayan, sabi dito sa UNTV News na kailangan daw, sabi ni Princess Abante, tagapagsalita ng tawag dito House of Representative, na kailangan daw pag nagbitaw si Baste ng aligasyon, kailangan merong pruweba, may ebidensya. Na ang sabi kasi ni Baste mga kababayan, dati daw ang pera ni Martin Romualdez ay nasa 200 million lang. So ngayon po, sa loob po ng ilang taon na panunungkulan bilang House Speaker, ay lumubo daw po ito ng mahigit 3 billion na. So mga kababayan, para sa akin, wala naman po siguro problema kung lumubo ito sa halagang 3 billion, kung tataas man, kung aabot man ito ng ilang billion, kahit pa nga 100 billion, wala naman po sigurong problema mga kababayan, kasi nga may mga negosyo naman po si Romualdez. Nagtataka nga din po ako kung bakit ang mga Duterte nagkaroon ng billion-billion kung wala naman po silang ipinakitang negosyo. Bakit? May mga negosyo ba silang inilahad? Maliban sa kanilang negosyong ukay-ukay, yun lang naman po ang nalalaman ko. Kasi kung sa totoo lang mga kababayan, kung i-check lang po natin kung ano po ang mga businesses ni Romualdez, hindi naman po talaga tinago sa taong bayan. Malalaman po natin at aminado nga din po ang DZMM ng
teleradyo ay isa dyan sa shareholder si Romualdez. Actually mga kababayan, mabilis lang naman po natin alamin kung ano nga po ang mga businesses ni Romualdez. So pag i-check po natin yan at saka nakikita naman po din natin mga kababayan na kung may business ka, kung kikita ka ng bilyon-bilyon, walang problema kay may business ka naman. At higit dyan mga kababayan, si Romualdez po ay nagpasa po ng SALN. Yeah? Si Romualdez po mga kababayan, diniklara po niya ang kanyang SALN, asset and liability. Diba? Yung sa asset and liability, yan po yung ibig sabihin ng SALN. So ngayon mga kababayan, pagtatanungin po natin, ang mga Duterte ba, nagpasa po ba ng SALN? Wala po. Hindi po sila nagdideklara ng SALN. Sa katunayan lang po mga kababayan, masasabi po talaga ni congressman or ni House House spokes person Princess Abante na fake news si Baste. Kasi nga alam nyo kung bakit. Kamakailan lang mga kababayan, noong naging presidente si Digong ay meron pong isang personnel, no? Meron pong isang personnel mga kababayan na pilit na hiningi, no? Actually siya po ay nagtrabaho sa ombudsman na pilit na hiningi ng itong personnel na to na ilabas nga ng mga Duterte ang kanilang SALN, ngunit sapagkat bagamat mga kababayan ay ito po'y tinanggal ni Digong. Totoo yan mga kababayan. Ito po, Digong tinanggal sa pwesto ang ombudsman. Ombudsman ata ito, mga kababayan. Napanood ko yun eh. Ombudsman. Dahil sa SALN. Oo, tinanggal niya, mga kababayan. Pinanindigan ni Ombudsman Samuel Martires na hindi pwedeng basta-basta ilabas ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Isinusulong din niya ang mas mabigat na parusa sa mga magkokomento sa SALN ng mga opisyal. Nakatutok si Cedric Yan Castillo. yung inano nila mga kababayan. Punahin, batikusin at kahit pa kuyugin siya sa social media. Hindi raw magpapatinag si Ombudsman Samuel Martires sa mga panawagan na i-release niya ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Pinanindigan ito ni Martires sa pagdinig ng 2022 proposed budget ng Office of the Ombudsman. I will not yield to public opinion to release the SALN of any official in violation of the very memorandum circular number 1 that I issued, Your Honor. Kita nyo, mga kababayan? Tapos ngayon, sigaw kayo ng sigaw. Lifestyle check. Tapos, nung panahon ni Digong, no, hawak niya lahat sa liig. At kapag kung sino man daw po ang manghihingi at mamimilit, no, na ilabas ang SALN ni Digong ay mananagot sa batas at makukulong. I am sorry to say that. Aling si Ombudsman. Hindi ako ni Disqualified na raw si Just. Ganon po yun, mga kababayan. Kita ninyo? Hindi na-dispose. Sa question, Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wala kang maasahan sa mga yan. Yeah? Kaya sa totoo lang mga kababayan, tama ang sinabi ni Princess Abante na fabricated at fake news si Baste. Kasi kung totoo man na lumubo ang pera ni Romualdez na umabot ng 3 billion, wala naman tayong problema dun kung umabot ng 3 billion kung si Romualdez ay lagi namang nagdideklara ng kanyang SALN. Ngayon, ang problema ngayon mga kababayan, bakit daw hindi subukang ilabas ng mga Duterte ang kanilang SALN nang malaman din daw ng taong bayan, no, kung magkano ang laman ng kanilang bank account or ang kanilang pera. Kasi si Romualdez daw updated daw at ito daw pirmado ng Kongreso kung magkano ang laman ng kanyang SALN. Yun ang sabi ni Princess Abante. Ngayon, kung puro lang din naman haka-haka ang sinasabi ni Baste, kung puro lang din naman kwento, na wala namang kwenta at galing lang kay Tarpulano, chismis ni Tarpulana, shinare lang ni Baste, walang sapat na basihan or fabricated. Sa madaling salita,
fake news. Yeah? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan na, para sa akin, kaya po sila'y natatawag na mga fake news, itong mga Duterte, kasi puro sila daldal. Yeah? Puro sila kuda, puro sila buwelta, puro sila patutsada, puro sila birada. Tapos pag tanungin mo kung may ebidensya, walang maipakita. Kita nyo, nag-umpisa kay Sara. Ang sabi ni Sara, tawag dito, si Lisa daw, nakulong sa Amerika, sangkot sa pagkamatay ni Tantuco. Ending, walang resibo, walang ebidensya, nga. Tapos sundan pa nung kapatid niyang si Basti, titirada na naman ng titirada, tapos hingian mo ng resibo, nga. Tapos yung namang kapatid niyang isa si Pulong, nagsabi wala daw mga flood control na bumabagsak sa Davao, wala daw mga flood control na nasisira. Tapos kamakailan lang kahapon, pinakita ko sa inyo, ayun, bumigay yung flood control doon sa Matina, Davao City, bumulwak. Yan ang mahirap sa kanila mga kababayan. Tudo birada sila. Tudo yaw-yaw. Tudo daldal. Para saan ba yan? Para saan ba yung mga ginagawa nila mga kababayan? Para mapansin. Kasi bakit? The more kasi mga kababayan na iingay ang pangalan nila, the more kasi mga kababayan na kahit good or bad comment ang kanilang matatanggap ay parte po ng publicity yun. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, itong mga Duterte ngayon, itong mga Duterte ngayon mga kababayan ay kailangan po talaga nila mag-ingay. Bakit? Hindi kasi po pwede mga kababayan na mananahimik sila. Kasi pag mananahimik sila mga kababayan, goodbye po ang kanilang political career. Sabi nga ni Leila de Lima, mga kababayan, na si Nicholas Kaufman, alam ni Nicholas Kaufman na hindi po makakalaya si Digong. Alam ni Nicholas Kaufman na hindi makakalabas na si Digong dyan sa kulungan sa ICC. Ngunit sapagkat bagamat di umano, magtatrabaho si Kaufman at panatilihin ni Kaufman na si Digong ay i-update kahit alam naman ni Kaufman na wala ng pag-asa, kailangan niyang gumawa ng isang statement na okay si Digong, kailangan maghanap ng paraan si Kaufman na interim release, para saan? Mananatili daw ang Duterte Dynasty. Kasi kapag mawala ang Duterte Dynasty mga kababayan, nakita nyo naman ang impact, ang laki po talaga ng damages sa nangyari sa mga Duterte mga kababayan. Alam nyo yung pansamantalang kasikatan tapos biglang lalaos. Alam nyo yung ganon? Ang laki po. Simula po nang nakulong si Duterte mga kababayan, yung mga putang inang bobong DDS na sumisigaw sa kanya noon at proud na tinatawag siyang tatay, unti-unting nabubura, unti-unting nawawala at unti-unting nagpapahinga at nag-iiba na ng mga pangalan sa social media. Bakit? Kasi napatunayan nila mga kababayan na once nakulong ka dyan, ibig sabihin may kasalanan ka. At once na hindi ka makalaya, ibig sabihin mabigat ang ebidensya laban sa'yo. At once na hindi ka makauwi, ibig sabihin lang na totoo lahat ang binato at ikinaso sa'yo. So ngayon mga kababayan, kahit bobo yung mga DDS, hindi naman yan bungol, hindi din po yan mga bulag. Nakita naman po nila. At noon nga sinabi nila na si Trillanes daw ay puro kwento lang. Puro daw kabaliwan at sundalong kanin. So ngayon sa likod ng sinasabi nilang kabaliwan at sundalong kanin, nangyayari ang lahat ng sinabi ni Trillanes. So kahit ikaw naman, kahit napakabubo mo at nakapakatanga mo, diba? Pag once na makita mo na nagkatotoo ang lahat ng sinabi ni Trillanes, ay talagang mawawalan ka ng ganang magsuporta kay Digong. Bakit nga ba mga kababayan? Kasi nga tignan ninyo, nagkatotoo. Ang sabi nila si Trillanes daw baliw, si Trillanes daw trililing, si Trillanes daw chismoso, sundalong kanin. Pero asaan po yung sinasabi nilang baliw, trililing at sundalong kanin na nagkatotoo naman talaga na naipakulong ni Trillanes? Si Digong. So ngayon mga kababayan, itong mga DDS nagigising. Diba? Sabi nila 32 million sila pero hindi nga nila napataob yung channel ni Vice Ganda. Diba? Yun ang totoo mga kababayan. Diba? Sunod.